Hello mga ka-G-Lovers, so wag niyong gagayahin yung ginagawa ko kung hindi niyo alam yung gagawin. So tinatry ko lang yung playback niya. So magbo-voltage check tayo sa primary mga ka-G-Lovers. Titingnan natin kung anong ba yung mga test point niya. So let's get started. Hello mga ka-G-Lovers. Kung bago kayo sa aking channel, so gusto nyong mapanood yung previous video ko, hindi nyo pa nakikita, search nyo lang yung Giovanni B, click nyo yung G-Love icon, tapos yan, makikita niyo ng video. Kung gusto nyo pang makita yung complete videos ko, so click nyo lang yung videos. Yan, click nyo lang yung videos, tapos makikita mo na yung lahat-lahat ng in-upload kong mga videos. Ang gagawin natin ngayon mga ka-J-Lovers dyan ay kung paano mag-test ng primary. Kung may bias ba din ba siya, o kung paano mo siya i-voltage check. So, una natin gagawin mga ka-G-Lovers ay ihang natin tong hot o horizontal output transistor. Kasi, pag nakalagay itong hot, baka mag-oscillate, makuryente tayo ng playback. So, ihang ko yung playback, ay ihang ko yung hot para sa safety purposes natin. Para walang lumabas na high voltage sa playback. So, ito yung ginagamit niyang horizontal. Yung hot natin, focus ko lang mga ka-J-Lovers. So yan, D 1555. So nakita nyo na, D 1555 yung hot na ginagamit niya. So ihang natin to para tanggalin para walang lumabas na high voltage sa playback, hindi mag-oscillate, para safe tayong mag-voltage check sa primary. Pwede kasi kayong mag-repair ng board lang na walang tube. Kung ang problema sa power o sa oscillation, pwede nyong i-repair yung board lang. So, para safety ka, tanggalin mo yung horizontal o yan hot para safe ka. So, wag nyo lang yung kolektor lang tanggalin nyo kasi baka aksidenteng biglang magdikit yung kolektor sa pin ng natin sa playback papunta, maglabas yung high voltage, mga kuryente kayo. So, safety muna. So, yan. I-desolder ko lang. Ihahang ko lang yung tatlong paa para sigurado. So, bali, chinik kong maigi muna. Nag-buzzer check ako para sigurado tayong hindi dumikit yung paa ng hot natin sa connection niya. Para sigurado tayo. So, ayan na. So, kung bago pala kayo sa aking channel, please subscribe, impahit ng notification para updated ka kung may bago akong in-upload ng mga video, mga ka-J-Lovers dyan. So, thank you very much. So, ito na, magtitest na tayo. So, basically, unang kong tinitest nyan ay ibibigay ko sa inyo itong natin, yung AC source. Ito yung primary niya.
Tapos ito yung switching regulator na ginagamit niya. So tingnan natin, i-focus ko lang mga ka-G lovers. So D5011, D5011N yung gamit niyang regulator. So ayan, I think in PIN to. So pin 1 yan ay base, collector yung pin to, emitter yun pin 3. So ito, una natin gagawin ay mag-check tayo ng AC source. So ituturo ko sa inyo para malaman nyo kung paano mag-test ng mga primary sa primary. So ang gagawin lang natin ngayon ay yung primary. Ititest natin yung primary section niya ng Universal TV board. So yan, para alam nyo naman yung mga test point kung paano natin tinetest yung primary. So para sigurado muna tayo, para ma-check natin na maigi, ihang ko muna yung switching regulator niya mga ka-G lovers. So yan na nga mga ka-G lovers, hinang ko na yung ano niya, yung switching regulator niya. So magte-test na tayo mga ka-G lovers. So yan, nakasit ko na sa AC. Yung digital multitester natin nakasit sa AC. So una natin i-check itong galing AC cord. Galing AC cord. So AC yan. Ang supply niyan ay AC. So check natin mga ka-G lovers. So meron siyang 212 volt AC. So next natin yan, pagti-test point natin yan, ito papuntang fuse. Next natin yan, tuturo ko sa inyo. Kasi once na mag-breakdown yung fuse niyan, wala talaga yung power yan. Kaya ituturo ko pa rin sa inyo yung step by step natin iti-test. So yan, papunta dyan sa kabila, fuse ang dinaanan yan. Nakikita nyo yung test prod ko na kulay red. So yan, fuse ang dinaanan niyan, 212 good ang fuse niyan kasi meron siyang volt na 212. So next natin ay itong choke transformer. Yung nagcho-choke ng current, choke transformer. So papunta dito sa chinik natin yung primary, secondary niya 212. So okay siya. So next natin itong papuntang degaussing coil. Meron siyang out na 212 volts AC. Pag rainbow yung color ng TV nyo, para may mga rainbow, iba-ibang kulay, may red, tapos may orange, yung mga ganyan, may blue. Yan kadalasan yan pag walang supply yan. So ang nagdadrive niyan kadalasan ay yung resistor natin. So yan ang kadalasan nagdadrive dyan. So next natin, dito tayo sa filter capacitor. DC na yan kasi lumagpas na tayo ng rectifier diode. So DC na yan, isisit na natin yan sa DC. Tingnan nyo mga ka-G lovers, set sa DC na tayo. So para malaman nyo kung paano mag-test ng primary ng power supply ng Universal TV board. So almost the same din na yan sa ibang board. Magkaiba lang yung regulator na ginagamit. So itest natin itong ano niya, yung filter capacitor 292. So medyo mataas na siya kasi naka-filterize na siya. Minsan ganyan umaabot ng 300 plus. So yan, 292 volt DC. DC na yan mga ka-G lovers. So next natin yan, itong positive na to, yan, may jumper yan papunta doon sa chopper transformer. So bali ito dapat meron tong positive.
Yan, yung mga test point natin yan. Tandaan nyo yung mga test point natin. Dapat ito, meron siyang positive. Once na wala siyang positive dyan, may putol na connection yan dyan. Yung jumper or may resistor na fusible. So, kadalasan yan jumper. So, itest natin. Dapat may positive yan dyan. Tandaan nyo ha, mga ka-G-lovers. Yan, yan. Papunta yan dyan. Tapos may resistor pa yan na papuntang drive. So, simulan natin ng pag-test. So, ilagay ko na yung negative natin sa common yan. Negative yan. Naka-common na yung black natin. So, dapat dito may positive na siya. So, meron na siyang positive. Kasi good yung line niya. So, dyan, dapat may positive din siya dyan. Dyan din tinakbuhan niya. Tapos, ito yung out ng collector. Dapat may positive to. Kasi, may coil yan. Naka-coil yung chopper transformer. Yung isang pin dyan, out yun ng collector. So, ilapit natin para mas makita nyo. So, ayusin ko lang mga ka-G-lovers. So, habang nag-aayos tayo, kung bago kayo sa aking channel at napadaan lang, please subscribe and pahit ng notification bell para updated ka kung may bago tayong in-upload na mga video. So, hanap ko lang yung magandang anggulo natin ng camera. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Dapat dyan may positive siya. Tandaan nyo yan dyan ha. Tapos, may resistor siyang dinaanan. Papunta na yan ng drive. Supply na ng drive. So, i-check natin yan. So, ayusin ko lang yung ilaw ko. Ilayo-layo ko para walang tawag yan. Silaw. Yan, okay. Okay. So, magte-test na tayo. So, check yung maigi ha. Yung ginagawa natin. Itong line na to, dapat meron tong positive. Once na wala yung positive, putol ang line yan. Yung may jumper wire yan, papuntang positive ng filter capacitor. So, lagay na natin yung ground. Common niya talaga ground. So, dapat dito may positive. Yan. Tapos, dadaan siya ng resistor. Dapat may positive siya. Papunta na yan ng drive. So, dapat meron siyang positive. Once na walang positive yan, open yung resistor mo dyan. Basically, 3 watts yung ginagamit niya na resistor. Almost mababa ang ohms lang yan. Yan, 293. So yan, yung resistor na sinasabi ko sa inyo kanina. So, itis natin tong resistor kung anong value sa multi-tester natin. So, parang yan. 3 watts yata yan. 3 watts. So, test natin dito sa multi-tester ko. So, yan. Naka-isit ko na. So, meron siyang 68 ohms. So, baliktarin natin para sigurado tayo. 68 ohms. Baliktarin natin yung multi-tester natin para sigurado tayo. So, 67 ohms. 68, 67 ohms yung value ng resistor natin dyan. Yan, resistor na yan. Yun, yung inano ko sa inyo kanina. Ito, resistor din to. So, almost the same din ang value niyan dyan.
Mababa rin ang ohms value niyan. So, almost pareha sila. So, ito yung drive niya. Yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yung C2655. So, yan. Yung drive niya. So, siya ang magdadrive ng switching regulator natin. So, baliktarin ulit natin. So, magbo-voltage bias tayo mga ka-G lovers. Kasi meron din tong biasing. So, itong D5011 natin, ang maximum biasing nito ay 3.6 yata. So, kung hindi ako nagkakamali, nasa 3.6 volts DC yung maximum voltage biasing nito sa base to emitter, mga ka-G lovers. So, ititest natin. Ito yung common niya. I-ground natin. So, ito yung positive niya kanina, sinasabi ko kanina. So, ito yung collector niya, yung gitna. Yung out niyan, collector. So, sa collector nag-test tayo, may 290. Kasi nakahang pa yung collector natin, meron yan positive dyan na 290. Kasi coil yan, ito. Ito yung positive natin. Tapos ito yung ito pala yung positive natin, papunta dyan sa isa. Ito yung collector out na papuntang chopper transformer. Ito yung positive, may coil yan dyan, papunta dito sa out ng collector, yung coil nya. So, kaya may positive yan dapat dyan. So, yan. Nagets nyo? Tapos, ito naman yung feedback nya. Papunta yan dyan sa opto nya. Once na may error dito, mag high voltage o mag low voltage, isisin yan dito sa opto nya, coupler, sa coupler nya. Tapos papunta yan dito sa feedback para hindi matrigger na yung drive nya, para mag-protect na yung regulator nya. Yung switching regulator nya. So, mag-protect na. So, hindi na siya mag-switching. So, yan ang proseso nyan. So, pag may na-detect siyang error sa secondary, magpo-protect na yan. So, ito yung out ng collector. May 291 volts tayo. Positive yan kasi nakahang yung collector pin natin sa switching regulator. So, dapat, dito naman sa collector, sa emitter niya, meron dapat to negative dito. So, itest natin. Kasi pag walang negative dyan, open yung resistor niya na nagsusupply dyan. O open yung line dyan nagsusupply. So, meron siyang 290 volts DC. So, okay yung connection niya. Meron siya negative dito sa emitter. So, ito yung base niya. Ito. Yan yung base niya. So, dyan tayo mag-check ng bias. Dapat nasa point to. So, steady lang natin yun dyan sa emitter. So, itest na natin. So, meron siyang 0.757 biasing niya. So, pag analog yung ginagamit nyo, nagpi-PWM to. Parang gumaganyan yung pointer ng multitester mo. Gumaganyan-ganyan yan dyan, oh. Yan, gumagalaw-galaw yan. May PWM yan. Kaya ang pointer mo, gumagalaw-galaw yan ng konti, ganyan. So, i-rinse mo lang sa 2.5 volt DC. So, yan, may 0.757 siya na biasing. So, good siya. So, nakuha nyo yung pag-voltage biasing natin, mga ka-G lovers.
So, once na hindi kasi good yung biasing natin, wag muna natin ikabit yung switching regulator natin mga ka-G-lovers. Kasi sisirain yan pag hindi normal yung voltage biasing natin. So, dapat ipanormal natin yung voltage biasing. I-check natin yung diode dyan, Zener diode dyan, yung resistor at yung drive, transistor, pati na rin yung coupler. Yan mga dapat natin i-check dyan para manormal yung voltage biasing natin bago natin ikabit yung switching regulator transistor natin. So, tandaan nyo mga ka-G-lover. So, ito. Discharge ko muna siya. So, wala na siyang voltahe. So, safe na natin hawakan para ma-resolder na natin tong tawag yan, yung regulator natin. Switching regulator natin. Tapos, test natin yung kung okay na siya. Yung secondary natin. So, good naman to mga ka-G-lovers. So, ipapakita ko pa rin sa inyo mga ka-G-lovers. So, ayan na. Meron na siyang 290 yung filter capacitor. Kasi inano ko na siya, pinag-in. So, test natin yung biasing niya. Bumaba na siya. Meron na siyang 0.084 kasi may load na siya. So, bumaba na yung biasing niya. Mabilis na ang switching mode niyan. Mabilis na yung switching ng regulator natin yan dyan. So, ang biasing natin, mabilis na ang pag-switch. Kaya medyo mababa ng bias niya. So, ito na. Yung B plus niya, may 1.1 to. So, okay na siya. So, sana meron kayong natutunan sa primary natin. Pag-test ng voltage. Yung mga test point natin sa primary natin. Sana may natutunan kayo mga ka-G-lovers. So, thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay. So, isa pang huli. Meron akong ititest mga ka-G-lover. Importante ito para sa inyo rin to. So, ititest natin yung galing secondary natin na coupler o opto natin. Dapat meron siya dyan 3 volts to 5 volts. Kasi once na wala yung voltahe, hindi yan gagana yung switching regulator natin o yung drive ng switching regulator natin. So, itest natin yung coupler. So, ganito lang yung pag-test natin yan sa coupler. Meron siyang 3.6 volt DC. So, ibig sabihin, pag meron siyang 3.6 volts DC pataas, okay yung switching niya, yung regulator natin. So, walang error. Thank you very much mga ka-G-lovers.